daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Pagbilingan. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 7 Mutya ng Batong Buhay. Sa ilang oras ng paliligo, nakakita ng mga batong buhay si Bato sa ilalim ng tubig na kanyang idadagdag sa kanyang mga nakolekta. Pinulot niya ang mga iyon at inilagay sa kanyang bulsa. At sa kasarapan ng paliligo ng lahat sa malamig na batis, biglang may tumalsik na bato na hindi alam kung saan nanggaling at tumama iyon sa dibdib ni Bato. Dahil malakas ang pagkakatamang iyon sa dibdib, kaya ininda ni Bato ang sakit. Aray! Sigaw ni Bato at hinagilap kung saan galing ang batong iyon. Ngunit wala siyang nakitang ibang tao roon kundi sila lang talaga. Nagulat naman si Ellen at June sa malakas na palahon ni Bato. Agad namang lumapit sina Ellen at June. Nag-aalalang tinanong nila si Bato kung bakit ito napasigaw ng malakas. Parang may bumato sa akin at sa dibdib ko tumama. Wika ni Bato habang hinahagilap ang batong tumama sa kanya. Palingalinga naman sina Ellen at June kung sino ang may gawa noon, subalit wala silang nakita. Sinundan ni Bato kung saan tumalsik ang batong buhay na tumama sa kanya at nang makita'y agad niya itong dinampot at pinagmasdan. Humanga siya sa batong buhay na iyon. Isa itong napakagandang batong buhay, puting-puti at parang umiilaw sa kaputian. Natapunan niya ng tingin ang kakahuyan. Napaisip itong tila doon nang galing ang magandang batong iyon. Ngunit wala naman siyang taong nakikita roon at tanging malalaking punong kahoy lang ang naroon. Napapailing na lang si Bato habang ibinubulsa ang magandang bato kasama ng iba pang napulot. Pagkatapos maligo, nagkanya-kanya na sila ng uwi. Sa kwarto, inilagay ni Bato ang mga napulot na batong buhay. Idinagdag niya iyon sa lalagyan ng mga batong buhay na nauna na niyang napulot. Pinili nito ang maliliit na bato upang pambalan ng kanyang tirador at inilagay sa ibang sisidlan. Samantala, malalim na ang gabi noon at hindi pa rin dalawin ng antok si Bato. Nakapikit lang ito at palimbag-limbag sa higaan nito na tila hinahanap kung sa anong pwesto siya makakatulog. Napadilat ito at natapunan ng tingin ang lalagyan ng mga napulot na batong buhay. Naisip nitong tingnan ang mga batong iyon, total hindi naman siya dalawin ng antok. Inilabas niya ito sa lalagyan at pinagmasdan. May isang bato roon ang natatangi at iba ang pagkaputi. Napakaputi nito at noon lang siya nakakita ng ganong kaputing batong buhay. Habang pinagmamasdan ang mga ito ay hindi na namalayan ni Bato ang unti-unting pagpikit ng kanyang mga mata at tuluyan ng tangayin ng antok. Kasarapan na noon ng tulog. Ngunit madaling araw nang biglang mapabalikwa si Bato at nagmamadaling nagtungo ng banyo dahil ihing-ihi na ito. Pupungas-pungas pa itong bumalik ng kwarto nang magulat sa napansin. Tila may kung anong liwanag sa kanyang kwarto. Marahan siyang pumasok at nanlaki ang mga mata nito nang makitang nagliliwanag ang lalagyan ng mga bato. Nagtaka ito kung bakit umiilaw ang mga ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sisidlan at nakita niyang umiilaw nga ang lahat ng bato. Inilabas niya ang lahat ng bato
at inilatag sa kanyang kumot. Unti-unting nawala ang liwanag ng iba at ang kakaibang bato na lamang ang nananatiling nagliliwanag. At heto pala ang nagbibigay liwanag sa mga batong naroon. Maingat niyang dinampot ang batong iyon at inilagay sa ibang sisidlan. Napapaisip si Bato kung bakit ganon ang batong iyon. Anong klaseng bato ito? Dumapa si Bato at pinagmasdan ang batong umiilaw hanggang sa muli itong makatulog. Kinaumagahan, tarantang napabalikwas si Bato, napabulong ito sa sarili na isang panaginip lang pala. Nagmamadali itong nagtungo sa banyo upang maghilamos. Halos tinanghali na kasi ito ng gising. Habang naghihilamos, pumasok sa isip nito ang inaakalang isang panaginip. Hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyari. Habang wala ang tiyahin, mabilis na naglinis ng bahay si Bato at pinuno ng tubig ang mga lagayan ng tubig sa panghugasan at sa banyo. Pagkatapos ng mga gawain, naupo ito sa labas ng pinto at nagpahinga. Muling pumasok sa isip niya ang kakaibang bato na tila nagliliwanag na inaakala nitong isang panaginip lang. Nagmamadali itong umakyat sa kanyang kwarto at hinanap ang kakaibang bato, ngunit hindi niya ito natagpuan. Nanlumo si Bato dahil nawala ang umiilaw na bato sa kanyang sisidlan. Napaupo ito sa sahig at nag-iisip kung saan napunta ang batong iyon. Hanggang sa nagulat na lang ito nang malaglag ang isang itim na tela sa kanyang paanan. Mula doon ay gumulong ang batong buhay na kanyang hinahanap. Doon niya napagtanto na totoo nga, umiilaw nga ito nung gabing makita niya. Agad niyang dinampot ang bato, ginupit niya ang itim na tela upang doon ilagay ang umiilaw na batong buhay. Tinahi niya ang tela upang maipit ang bato at hindi ito matanggal. Magaan lang naman ang bato dahil hindi ito kalakihan. Pagkatapos ay itinali niya ang tela sa kanyang baywang. Hindi naman niya alam kung may bisa ba iyon o kung anong bisa mayroon ang batong buhay na umiilaw. Basta ang nais niya ay may tali lang iyon sa kanyang baywang. Nakikita niya kasi sa ibang baywang ng mga matatanda ang tinatawag na bakos. Ang sabi ng iba, ang bakos ay pananggalang sa usog at sa mga mapaglarong nilalang na hindi nakikita. Maging ang tiyong mando niya ay mayroon din noon. Kaya yun ang ginagaya niya. Samantala, iba't ibang mutya o agimat ang nakukuha ng mga taong nasa malalayong puok o baryo. Nakukuha nila ito sa ilog, kagubatan o kabundukan. Ang kwento naman ng iba'y kusang ibinibigay ito ng mga duwende, mababait na engkanto at iba pa. Ang sa iba na may turo na lang din ng mga mayroon nito. Isinasalin sa kanila ang mga angking kaalaman o kapangyarihan ng agimat. May mutya ng ahas o anumang hayop na gala sa kagubatan. Mutya ng mga puno ng saging, punong kahoy o maging mutya ng bato at iba-iba pang mutya ang makikita sa kagubatan. Mayroon namang agimat na nagmumula sa libreta o maliit na libro at inaaral nila ang mga dasal dito. Ito ang mga kaalamang na ililipat sa iba. Pinaniniwalaan nila itong isang maganda at matinding agimat. Kusang ibinibigay daw ang mga agimat o mutyang iyon ng mga kakaibang nilalang na hindi nakikita na nagiging kaibigan nila. Ang mutya ng batong buhay na napulot ni Bato sa maliit na batis ay kakaibang bato. Hindi lang nito alam kung anong bisa mayroon ang mutya. Samantala, pagkatapos ng klase, nagmamadaling umuwi si Bato. Mag-iigib pa kasi ito ng tubig sa poso upang punuin ang mga lagayan ng tubig sa panghugasan at banyo. Pauwi na ito nang makitang may pinagtitripan na naman ang grupo ng mayayabang, sina Greg
at ang tropa nito. Lumihis ng daan si Bato upang makaiwas sa nakikitang gulo. Subalit may narinig itong umiiyak at kilala niya ang boses na iyon. Si Dondon iyon at hindi ito nagkakamali. Paligay ka, ang yayabang niyo, kay damo ka mo. Halos nagkalat na ang sipon ni Dondon sa kanyang muka at sa puso po nito ang sikmurang sumakit dahil sinikmurahan siya ng isang katropa ni Greg. Ang masakit pa nito, may bahid ng dugo ang nguso nito. Lalaban sana ito ngunit marami ang tropa ni Greg at may kalakihan na rin kaya hindi niya ito kakayanin. Agad nilapitan ni Bato ang kaibigan at pinunasan ng dalang dimpo ang sipon at dugo sa mukha ni Dondon. Umiiyak na nagsusumbong si Don kay Bato. Pilit daw inaagaw ang pagkain nito ng isa sa katropa ni Greg. Nung hindi niya ibinigay, bigla siyang sinuntok sa tiyan. Nagngit-ngit sa galit si Bato. Tumayo ito at hinarap ang grupo ni Greg. Bakit naman ninyo inagaw ang pagkain ni Don? Bakit? Wala ba kayong baong pagkain? Pasigaw nitong tanong sa grupo ni Greg. Aba, pumapalag ang katropa ng uhugin na yan. Bakit ba to? Matigas ka na ba talaga? Asar na sabi ni Dave, isa sa mayabang na tropa ni Greg. Lumapit naman itong si Balot at tinulak-tulak si Bato. Inaambahan pa nga nito ng suntok, sabay wikang papalag ka ba? Ngunit pinakikiramdaman lang ni Bato kung itutuloy ba ang pag-ambang suntok na iyon sa kanya. Wala naman akong sinabing lalaban ako Kayong may sabi nun. Pasigaw na sagot ni Bato. Tawanan ang magkakatropa sa sinabing iyon ni Bato. Di naman pala papalag. Lalapit-lapit pa. Sapakin kaya kita dyan. Ano, gusto mo? Anin ni Greg na leader ng grupo. Sapakin mo na, Greg. Oha. Panunod yun ni Dave. Wag na, mga luwag naman tong mga to eh. Nakingising tugon ni Greg habang nakapamaywang. Kax, di ba mabilis kang tumakbo? Papahabol ako, tapos ikaw takbo ka na pauwi ha? Bulong ni Bato kay Dondon. Pagtangulang ang tugon nito. Agad tumayo si Bato at pumwesto para sa mabilisang pagtakbo. Hoy, kayong magkakatropa, anyayabang nyo. May araw din kayo, magkakaroon din kayo ng katapat. Sigaw ni Bato na nang aasar upang siya ang habulin ni Greg. Ogag ka, papalag ka talaga mga tol. Sapakin nyo nga yan. Utos ni Greg sabay amba naman ng suntok si Balot at siya namang karipas ng takbo ni Bato. Habol kayo, dalagan! Sigaw ni Bato kay Don. Si Dondon na may kumaripas na rin ng takbo upang hindi mabalingan ng mga kabarkada ni Greg. Si Bato lang ang kanilang hinabol dahil ito lang naman ang gusto nilang maabutan dahil asar na asar sila dito. Mabilis na nagtakbuhan ang mga katropa ni Greg upang habulin si Bato. Subalit hindi sila makahabol kay Bato sa bilis ng takbo nito. Laylay na ang mga dila nila ngunit si Bato ay patawa-tawa pa at tila hindi nakakaramdam ng hingal. Pagmaputan ka namin, makakatihim ka sa amin ng marami sa huligay ka. Sigaw ni Dave habang hingal kabayong tumatakbo. Kung makaabot kayo. Pangit nyo mga lugaon, pangit nyo. Pangasarpang tugon ni Bato habang pakatras ang takbo. Laking taka nila dahil hindi talaga sila makaabot kay Bato kahit bilisan pa nila ang takbo. Grabe kasing bilis ng takbo nito. Pagdating ni Bato ng bahay nila, napaisip itong bigla. Ang bilis kasi ng takbo nito, ngunit di man lang ito hiningal.
Nagmamadali naman itong kinuha ang 2 maliit na galon upang mag-igib sa poso. Habang nag-iigib, naiisip nito ang nangyaring habulan. Naiiling na lang ito at natatawa sa nangyari. Halos magkandadapa-dapa kasi ang mga humahabol sa kanya. At dahil sa pagod, lawit ang dila ng mga ito. Panigurado lagi na siyang abangan ng mga yon sa labas ng eskwelahan upang gantihan. Dahil sa ginawa nito sa kanila, ang pahabulin at palawitin ang mga dila sa kahahabol sa kanya. Maraming salamat po sa palaging sumusubaybay po ha. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.